Doon sa Matthew na binasa natin, Matthew 28:18 to 20, yun yung ating mission. Tama? Tandaan natin. So, tapos, yung Acts 1 and 8, ako na, sorry. Ayan. Ito yung pagpapahayag sa ating mga tao sa mundo. Tama? Yung Acts 1:8. Then pagdating sa Romans 10:19-15, ito na yung natatandaan yung tinanggap natin si Jesus Christ. Paano natin tinanggap? Paano natin tinanggap si Jesus Christ? Paano tayo pinatanggap ni Pastor? Paano tayo pinatanggap? Tinanong ko muna ni Pastor Ready. Okay. Tama. Tapos? Tapos po yung sasabihin mo. Yes, very good. Di ba? Sulat sa... Sabi doon sa ano Sulat is... sa aklat ng buhay. Oh, di ba? Susulat sa aklat ng buhay. Pero ang sabi dito is, ipapahayag. Ayun, yes. So kaya tayo, sinasabi ni Pastor na ako po ay makasalanan, tama? Sinasabi ni Pastor. Kasi kailangan natin ipahayag sa ating bibig ang pagtanggap kay Kristo. Pero pananampalataya, okay lang ba ang isang pananampalataya kung wala kang binibigkas? Bakit na nasabi? Ano ba? Paano mo masasabing, okay lang ba nananampalataya tayo nang hindi natin sinasabi? Kasi, ano po eh, sabi nga po na ano, lahat po na gawin natin is, isip mo lang ng hindi kahit na, ano po, Baliktad na, WWJ. kahit anong gawin po natin, dapat, ano po, isipin po natin. Pero makakasurvive ka ba na pananampalataya ka lang nang wala kang sinasabi? Ano po yun na lang parang, Oo, nananampalataya kay Jesus. ay, parang wala kang sila. Punta kayo sa Romans 10, Hindi po yung mga tao. Ha? 10:8. Hindi po siya sa tao. Sa Romans. Punta ka sa, di ba, babasa natin Romans 10:9. Atlas tayo ng one verse. 8 po. Oo. Sa halip, sinasabi sa kasulatan ang salita ng Diyos nila sa nasa Biblia. Okay. So stand. Oh, Ay, ito ba? Ito yung wala? ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na nangangaral namin. So, ibig sabihin, pag tayo nananampalataya sa Panginoon, lumalabas din sa ating bibig. Okay? Kaya hindi na tayo nagsasalita ng TANGA, hindi na tayo nagsasalita ng DOBO, kasi hindi yun magbuto. So, pag nananampalataya tayo, tama ba? Okay? Kaya kung may pananampalataya tayo kay Kristo, nakikita lalo na sa ating bibig at narin. So, nakita, TNAJ o kaya, ano ba yan? Nang meron siya ang tunay na nila, po yun. WWJD. What would Jesus do? Yun yung sinabi ni Ate Christina kagabi, yung mindset natin is what? Tama ko? Ito ba yung mindset? Ni Jesus Christ. Same mindset. So yun, okay tayo? So, tandaan natin kung naniniwala tayong lahat kay Kristo, makikita sa ating bibig. Ibig sabihin, kahit gigil na gigil ka na, may self-control tayo, hindi tayo magsasabi ng BI, hindi tayo magsasabi ng chuchunga-chunga. Okay? BI. Yeah. Okay? So, sabi diba, ang mission natin is ikalat sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Pero lahat tayo, ang task natin is patanggapin natin ang bawat isa. So, ang pagtanggap is nandoon sa verse sa Romans 10. Kailangan ihayag nila. Kanya, sample, si Lynn, naniniwala ka ba na si Kristo ay Jesus? Kasi ang Diyos, si Kristo, away ka na ka. Naniniwala ka pala na naman, sorry no? Kaya si Kristo, handa ka bang tanggapin si Kristo? Okay, yan, di ba? Di ba?
ganon. Ako po yung makasalanan, humingi po ako ng kapatawaran. So, yun ang task natin, hindi lamang na kilala mo ba si Kristo, gusto sumama ko sa church, mga ganyan. Sige, sama ka na. Kailangan natin, kaya nga si Pastor, hanggang sa ngayon, bilang mga hindi pa tayo masyadong si Pastor ang nagpapatanggap na. Kaya masabutin tanggap. Pero darating ang panahon na ang bawat isa sa atin, tayo na mismo ang naglalay kung sino man ang papatanggap. Once na humayo kayo sa labas, magiging evangelist na kayo. Or yung humayo sa labas. Teka lang, punta mo tayo. Teka, question. Na question. As a Christian, nananampalataya. Pero mahihiyain kang ipahayag si Lord sa mga kaibigan. Sin na po ba siya? Hindi pa. Kasi, hiya, what the word itself, hiya. Kung nahiya kang i-evangelize yung friend mo na, oy, ganito, ganyan. Ano po ba siya? Pasok po ba siya na, ay, nasalanan kasi hindi mo pinahayag si Lord sa kaibigan. Siguro bilang mga hindi pa tayo sanay, kaya na ito nag-aaral tayo para maging equipped tayo on how to speak. Si Jake, example. Teka, ito tapos ko muna. Kasi lang, kapag mo tayo. Hindi pa natin kaya sabihin. But it will show in your actions. And I believe your action will speak to the word itself. And then once na niyaya mo lang, let's go, mag-pray tayo, let's go, magbasa tayo. I believe yun na yun, unti-unti na. Kasi ako din, hindi naman ako din marunong magsalita eh. Hindi nga ako marunong magpatanggap, honestly. Nung sinama lang. No. Hindi kasi ako marunong. Ang gagawin ko is dadali ko kay pastor. Kasi hindi ako marunong eh. Okay. So, yun. Basta patanggapin niya. So, pero I believe hindi naman siya mananatiling sa ganyan na nahihiya. Sino ba yan? So, mas mabuti na yung action speaks louder. Ako lang. Action speaks louder than words. Pinagtago na siya. Yan lang. So, pero hindi, Kasi, basta. ano po, kasi sa akin, ako na po yun. Nahihiya akong, hindi sa nahihiya, yung parang hindi ko siya masyadong, ini-invite ko na siya, pero parang may pa siya na tumanggi. So sabi ko, parang may kulang sa pag-invite ko sa kanya. Kasi inaano ko naman sa kanya, pero parang hindi ko pa rin siya ma-encourage. Okay lang Nag-pray yun. ka. Ha? Nag-pray ka. Darating ang time. Kaya na ito, para unti-unti tayo maging equipped on how to speak. Kahit po kasi nandun sa Mercury, ano po, tawag din yung mga friend ko doon. So, hindi ko sila mayayang, uy, tara, ano tayo, kasi tayo na lang dito. Magbasa tayo ng Bible. Ang tigas. So, ayan, minsan may time na Kasi ngayon, bawal eh. Hindi parehas naman mga Open na sa kanila. Catholic naman. Sa kwarto lang kasi kami. Hindi ko sabihin kasi bawal sa kanila yung mag-Bible kasi Hindi naka-open yung boss niya. hindi. Hindi, sa kwarto kami namin. O sa kwarto, sama-sama. Ibig sabihin, ayaw ng boss nyo na gano'n. Wala. Wala pinagbabawal. Oo. Okay naman yung kay Amo. Kaya lang, nasa kwarto na kami, so hindi na nakikita ng Amo. Labas na doon basta kami na lang mga Pinay. Maliit lang ba? Kwarto. Yung tao. So, ayan. Hindi ko sila maano na ma-encourage. Baka sino mo yun, bundulin. Kasi ano tawag doon, ang hirap kasi na mag-isa ka lang sa malayo ka. Mahirap kasi talaga yung nandiyan kasi yung naglalamig tapos gusto ko on fire kami na pare-parehas kami yung Pinay doon. Pare-parehas kami yung Pinay kasi malayo kami sa pamilya. Ngayon, yung mga friends ko doon na talagang magbasa tayo, ganyan. Nag-excuse sila. Ngayon, yung excuse sila, ginagawa ko yun ng paraan para sa susunod, hindi sila makapag-excuse. Pero meron pa din. Huwag ka mag-alala. Ang tawag doon na no Bible study. Ano pa lang yan, darating ang time. Kaya Kaya nga ako maging sila, equipped tayo. kung sakaling tumatuloy sila doon, may isi-share na ako sa inyo. Ganun, huwag mo muna silang bibiglayin. So tayo, patuloy niya. May isi-share, huwag ka muna magano ng memory verse lang. Share mo lang. Memory verse. Tapos hanggang sa
ayaw na nila, hinayaan ko na sila, hindi ko na sila parang sinishare ng ano. Sabi ko, kasalanan ba yun sa part? Kasi may nabasa po ako, nakalimutan ko lang. Ang sinasabi yung nahihiya ka sa Lord, yung tinanong, Christian ka ba? Tinanggi mo. Yun. Pero Hindi yung, ako magkakagulo sa lahat. pero yung halimbawa ngayon, Parang parang, kay Pedro. Di ba kasama, di ba, isa ka sa mga ano yun, hindi mo. Hindi tinatanggi na. Doon ka magkakagulo sa lahat. Sino isang question? Christina. Ano po yung Wala ko. Ay, ang tanong ko, okay lang ba na may pananampalataya ako na hindi ako nagsasalita? Di ba nasagot na natin sa verse 8? Kailan pa ayaw mo. Ibig. So, hindi mo masasabing may pananampalataya ka kung hindi mo sinishare. Manang okay lang ba wala akong ginagawa? Na nakatayo lang ako pero nananampalataya? Yes. Pero, paano mo magagawa yung vision mo? I-share sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Kung pupunta ka sa isang lugar na ganun ka lang ng ganun, wala kasi nasabi. So, partner, P at B. BP. BB at puso. Yes, may tanong si Krisa. Okay na? Okay na? Sige, pumasok kayo. Tapos, pagpasok, sorry, ang gusto lang nito. So pagpasok, okay na tayo sa, kasi, okay. But lang yun, yung verses 14 and 15, defense siya ng verses 9 to 13. Yung verse ng Romans 10, 9 to 15, yung verse 14 and 15, reference or defense para sa verses 9 to 13. Supporting verses yan. Paano ka nga magkakaya kung wala kang pananampalataya? Yun ang question eh. Yes, question. Meron po rin po may sinasabi po sa Bible po na yung kakilala po natin, yung pamilya po natin, yung kaibigan po natin, kailangan po natin na ano po sila, ma-sharean po ng ano po, ng gospel po, ng salita po. Kasi po, sinasabi doon na pag napahamak po sila, kasalanan po natin. Pananagutan. Ayun po, sorry po. Ayos natin na, pananagutan. So, ang sinasabi sa atin, unahin natin ang ating pamilya, tapos mga kaibigan, and then the rest will follow. Ang unang ministry natin is ating pamilya. Yung 1 Peter 3 and 15, 1 Peter 3, 15, sorry, ulit tayo. Sorry, kailangan ko isa. Ayan. 1 Peter 3:15. Tama ba? Ayun. Alalahanin na si Kristo ang dapat inyong pangalan at sundin. Ito na yun. Dapat laging kayong handang magpaliwanag sa sino nga magtanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. So, ito na yung alam mo, may share ako sa iyo. Katulad ng sample ng dalawa. Yan. Yung verse na to. Ganyan. So, kailangan natin parangalan si Christ. Ayaw ko naman na kailangan. It's part of our life to honor God by sharing His word. Okay? Question pa. Okay, maraming salamat.